3 days ago, yung last video natin, no? So, ito'y update lang sa dito kay Asentas. Ayan. So, nakakalungkot guys, pero na-scam po tayo. Humihingi ako ng paumanhin dun sa ating mga subscribers kasi actually nagamit ang channel. Okay? Dahil sobrang nagtiwala po ako sa taong to kasi actually, it's my first time na mag-trust ulit sa gawang Pinoy, na sa company ng Pinoy. Scam na ako before, way back 2017, nung bago-bago pa lang ako sa crypto world. So, sige pakita ko sa inyo guys, yung kauna-unahang project na sinalihan ko na ang nagmamay-ari ay Pinoy. Ayan. So, bagong salta ako sa crypto space, na scam na agad ako niyan. Kaya, after that, hindi lang isang project, kundi napakadaming projects na po ang na-scam ako. Okay, pero hindi ako sumusuko guys kasi I'm a risk taker. Okay? I have to move forward. And sanay na ako diyan, sanay na ako sa mga nai-scam na mga project. Pero sabi ko nga, as long as hindi ako tumitigil, ay nakakabawi naman tayo. Okay? So, eto, guys, this is 6 years ago. Kaya hanapin natin. Actually, hindi naman na Pinoy agad yung nasalihan ko. Meron ako mga international yung nagsisimula pa lang ako. So, eto guys, 6 years ago, ayan. Yung very first Pinoy project na sinalihan ko, ito yung coin option. So, dito guys, grabe po. Kauna-unahang salta ko ng Pinoy project na na-scam po tayo dyan. So, after that, hindi na ako nag-join sa Pinoy na, sabi ko, ang Pinoy talaga, hindi mo mapagkakatiwalaan. Ang dami na scam nitong taon to, guys. And, the rest is history. So, hindi ako tumigil. Ayan, makikita nyo, meron pa rin akong mga sinasalihan na nagtuturn into a scam. But guys, of course, I learned my lessons. So, from that time, natuto ako, 'di ba? So, lagi ko sinasabi na secure your capital. Any project man 'yan, kailangan mong i-secure yung capital mo. Okay? So, may kanya-kanya kasi tayong strategy. Yung iba, iba kasi tayo ng sitwasyon. Yung iba kasi naglagay ng maliit lang. So, kailan pa sila take profit? Kapag maliit yung nilagay mo, at hindi ka naman nagre-recruit, 'di ba? So, ayun, kakaabutan ka na ng pag-exit ng isang project. So, ito guys, yung BNL na to. Ito yung first na project na in-apply ko yung strategy ko. Ano yung strategy? Yung secure your capital first. And then, pag nagkaroon ka na ng profit, i-withdraw mo para happy ka na, di ba? Wala ka ng taya, kumbaga. And the rest, yung mga kikitain mo, yun yung ipaikot mo. So, ganun yung ginawa ko dito kay BNL. And alam po ng mga subscribers natin yan na talagang minsan nag-earn ako 300 euro in just one day. So, ganun yung nangyari. Talagang kumikita po ako sa mga project na sinasalihan ko. Okay? And thankful na rin, syempre. Of course, YouTuber tayo. Okay? Meron tayong YouTube channel, meron tayong mga followers. So, yung karamihan nagre-request ano yung pwede natin pagkakitaan online. So yun, yung iba kasi I'm very thankful na nagtatrust po kayo guys. But again, I always telling you my strategy. Ayan, lagi tayong magte-take profit. Okay? And always do your own research guys. Kasi lahat naman, walang 100% po na magtatagal talaga. Ayan sa channel ko, sa mga subscribers ko, alam po nila yan. Okay? Sa dami kong videos na ina-upload dito guys. Ayan. Actually, pagpasok ko ng isang project, as in, own money ko, nilalagay ko doon. At yun na yung ginagawa kong content. Okay? So, yung progress, kung ano na ba yung progress ko sa project na yun. Ito yung mga times na na-stop ako. Pero, since sanay na akong kumita sa online sa ganitong mga project, ayan, talagang risk taker po talaga. In short, risk taker tayo. And there comes a time na nagkaroon na din ako ng sarili kong company sa trading. Ito, makikita nyo naman yan guys sa aking channel. Okay? So, yan. Ang dami po guys, kaya hindi na bago sa akin yung mga ganitong mga pangyayari. Kaya naman, lagi ko sinasabi, ito guys, this is my own company before.
Okay? At hindi kami ng scam guys ha. Na-stop lang po yung operation ng company namin. It's about forex trading. Kasi nga yung mga traders kasi namin is nagkaroon ng mga sarili-sarili nilang pinagkakabisihan na. Kaya in-stop muna, pinost muna yung operation, and up until today ay hindi na po namin muna na-open. Okay? Nagtuturo kami ng forex trading. So marami akong tutorials dito. And bilang Baby Snow Crypto Princess, yun po yung ginagawa natin sa channel. Kaya for those of you na hindi nakakakilala sa akin at sinasabi, yung mga negative na sinasabi nyo guys, ako mismo, hindi ako magkakaroon ng mga followers na dito sa channel kung ako po ay isang YouTuber na lahat ng project sinalihan ko para lang kumita. Guys, I have concern on my team, kaya naman pinipili ko lang yung mga projects na sinasalihan ko, and I make sure na kinikilala ko yung CEO. Ayun nga lang, natrap tayo guys dito lang sa very recent na to. Ayan. Actually, itong mga project na to, existing pa yan. Ito, si Gain Protocol. Existing pa yan guys. Ako lang yung nawalan na ng time. Ayan, nag-leave good din ako. So, mga legit mostly ng aking projects na sinasalihan. Ito si MetaX guys. A year ago, ayan, meron na akong MetaX. Dito kumikita ako ng malaki guys sa MetaX. Like $600 worth of Matic. So, napakaganda ni MetaX. Yun nga lang nagkaroon ng problema sa hosting provider. May isa akong downline na nagtanong, bakit 3 months lang yung contract ni BNB Cash? So, ito po yun. Si MetaX kasi matagal na yung kinuha niyang contract. Nagkaroon ng problema sa hosting provider. Kasi since it's like P2P, ayan, smart contract. Mismong hosting provider yung nagpapa-shutdown ng domain or ng website. Kaya naman, nung sinabi sa akin ni Deb ng BNB Cash na every 3 months siya na magre-renew, then it's not connected with BNB Cash guys, si MetaX 2.0. Ayan. So si MetaX na una na shutdown because of the problem sa hosting provider. Okay? Kaya naman nang nag-relaunch siya, 100% confident ako na talagang legit si MetaX 2.0 na siya ngayon. So, yung mga project na to guys, ay hindi basta-basta lang. Mga existing pa to. Okay? So, hindi ako yung YouTuber na patalon-talon or promote ng kung ano-anong projects. Pinipili ko po talaga yung mga projects na sinasalihan natin dahil I know I have my own community na kahit hindi ko man sila sabihan na mag-join, nagugulat na lang po ako guys, nag-join talaga sila. And thank you so much sa inyo. Okay? So, ayan, makikita nyo dito yung mga projects na nagtuturo po ako. So, hindi sila yung mga projects na fly by night. Okay? There are still the existing projects na ako na lang mismo yung nawalan ng time na ituloy. Ayan. So, ito lang po. Ito yung isang another project na inano ko dito sa channel at naging scam si Paid Reels. Ito yung easy money guys, yung manonood ka lang, parang MetaMax. Okay? Kaya naman after this, nung lumabas si MetaMax, never ko siyang pinromote at never akong nag-join. Actually nag-join ako pero hindi ako naglagay kasi I know it's like Paid Reels na magi-scam din, 'di ba? Tapos ito si ITP, nawalan ako ng malaki dito sa ITP guys. Ito yung arbitrage trading. Kaya sa mga nag-invite sa akin ng arbitrage trading, galing na din po ako diyan at hindi na ako nag-join ulit. So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo ang mga projects na 'yan, and ayan. So, ito na nga, na-stop ako, and ito na, pumasok na tong dalawang scam na to. So, after long time ago na pag-promote ko, ayan, meron pa akong isa na, ito, until now, si Tech AI, existing yan, at it's very legit. So, ngayon, after that, nakikita nyo naman dito, 2 months ago, ito na, sumali na ako dito kay Sitaw, and after 3 weeks, ng scam na, 'di ba? Nabiktima na naman tayo niyan. Hindi ako nakapag-take out ng capital. So nawalan ako ng 30k dito. And then ayan na, pumasok na nga si Azentas. Okay? Ang good news naman sa akin is alam ko na yung strategy, kaya naman after 15 days na contract, buti ganun, at saka siguro yun na yung strategy ng taong to para magtiwala tayo, 'di ba? Yung pangalan niya, lahat ng details niya,
ay naka-broadcast. Even yung face niya talagang naka-broadcast sa social media kahit in person. So, because of that, nakuha niya yung tiwala ng mga tao. 'Di ba? And kabobohan yung ginawa niya kasi madali lang siyang mahuli. Kaya sana naman yung mga nag-members dito, especially yung mga may concern, okay? Makipagtulungan po kayo sa amin para mahuli yung taong to na ang dami-dami niyang niloko. Sino ba naman tayo para hindi magtiwala, 'di ba? Kasi syempre nakikita natin talagang nagpupunta pa siya sa mga lugar na nagpe-present. Ayan, sa saan ba to? Sa Cavite, sa Bicol, tas meron pa sa Manila, sa Metro Manila. Ang daming tao nag-a-attend. Ang lakas po ng loob niya na humarap sa tao at sabihing hindi siya scam. At bakit daw siya mag-scam kung, ayan, yung mga scam daw po ay yung mga walang muka, yung mga naka-hide, yung mga profile, walang CEO, hindi kilala yung CEO, siya daw po ay kilalang kilala. Kaya naman guys, para na niyang nilalagay yung sarili niya sa isang aquarium. Okay? Ang kulang na lang sa atin dito guys, mag-take action kasi mabilis lang mahuli to. Lahat ng details niya nandyan. Unless itong taong to ay merong kapit or may authority na bumaback up sa kanya. So, yun lang yung magiging problema natin. Pero kung siya lang talaga, kabobohan yung ginawa niya, ay mabilis po itong mahuli. Basta makipagtulungan lang po kayo. Okay? So, may mga ganun. Marami na po akong mga nararanasan na mga ganyan. Pero, I have to move on. Okay? Sanay na ako sa ganyan. And I know, meron tayong mga projects na madali lang tayong makakabawi. Ang alam kong na-scam na ito na talagang nakinabang siya, which is never kong pinromote dito sa channel, yung Corpo guys. So, di ba? May mga kakampi pa pala siyang mga leader-lideran na I don't think siguro siya rin yun, okay? Yung nagsasabi, kahit nagla-live siya, sabi niya, batch 15, di ba? Isipin mo, batch 15 ng Corpo, gaano karami yun? Ang isang Corpo, nagkakahalaga ng 100,000. So, 15. Can you imagine, i-compute mo, di 1.5 M yun. 'Di ba? So, siguro, nakarami sila doon. But ako guys, never kong pinush yung team ko ng Corpo. Ewan ko lang nasilaw yung iba. Pero hindi kasi yung nagpupush ng Corpo doon sa Team Tigers, kasabot po yun. Okay? Yung sino ba to? Si Bert Irigan, si Doms Chavez, ayan, nagagwapuhan ng mga picture. Nung pala guys, ay mga dami accounts. So, galing nila guys, very professional ang kanilang mga tactics. Kaya naman sana makipagtulungan kayo para mahuli yung great scammer na to. Madali lang itong mahuli kasi nga nakalantad yung pagmumukha niya. So, kailangan lang talaga ng cooperation. May mga taong mag-volunteer, makipag-communicate kayo sa akin, and gawin natin yung best. Kasi meron kakahuli lang guys, nahuli, scammer din. Milyon yung natangay. So, hopefully, next news, ay marinig na natin na itong taong to naman yung nahuli. Kasi, paglabas nito ulit, 'di ba? Magaling gumawa ng paraan to. 'Di ba? So alam na niya kung paano kuhanin yung tiwala ng tao. So makakapang-biktima na naman siya. Kaya sana mahuli to guys, and hindi naman mangyayari yun kung walang maglalakas ng loob. Okay? End of the day, talagang nag-earn naman po ako dito. Yun nga lang, hindi ako masaya. Bakit? Kasi yung mga downlines ko, yung mga ibang tao, especially kahit hindi ko downline, marami ako nakikita na hindi naka-withdraw. Nakakalungkot guys. 'Di ba? Kaya next time po, lesson learned na tayo. Next time, whenever, alam ko, magsisipag-join pa rin kayo sa mga lalabas na online. Ano na po tayo, maging mapili na po tayo. Huwag tayong basta-basta papasok sa mga ganito, okay? Mga patibong ng mga Pinoy na, ayan, mga scammers, guys. Okay, so, lesson learned, and let's move on.